guys, ito na naman nga po pala ang inyong helicopter 2 na pilot. At ngayon cleared for takeoff na daw tayo, sabi ng ating mechanic na si Boy Butas. Double check kung wala na talagang nakatali sa ating chopper. Nag-radio na din ako dyan sa ating motherboat na ready for takeoff na tayo. Kine-check ko na rin dyan ang mga instruments, controls, wind direction, para siguradong safe na safe ang ating paglipad. Mapapansin po ninyo, hindi na natin kasama si Cap Nilo, ang aking instructor pilot dito sa barko. Kaya for today's video, ang kasama natin ay ang spotter na si Boss Kato. Ayan, at naka-take off na po tayo dyan. Falcon Airborne. Ayan, nagte-teleskopyo na ang ating spotter. Tingin-tingin lang ako dyan sa GPS kung saan yung mga pinapatumbok ng ating fishing master. At ayan, ngayon ikot muna tayo sa ating motherboat. Tingin-tingin lang sa mga instruments, sa mga gauges, para kung sakaling may makita tayong mga kakaibang reading ay makakalanding kaagad tayo. At ayan, tumbok-tumbok lang tayo sa mga pinapapuntahan sa atin ng fishing master na mga location. At kung sakaling may makita tayo doon ay mapuntahan kaagad nila. At maya maya po ay makikita nyo kung ano ang itsura ng mga kawan ng isda sa taas at kung paano inuhuli. At sa video na ito mapapanood nyo din kung anong itsura ng isda pag nasa loob na ng lambat at kapag sinasalok na, at kung paano mga proseso na ginagawa. Kaya panoodin nyo lang po ang ating video hanggang dulo. At ayan, nakakita na po kami dyan ng isang grupo. Kasalukuyang pinopormahan na ng ating motherboat. Ganyan po ang itsura ng mga isda sa taas. At ayan, binaba na rin na po ang speedboat para tumulong sa pagbubulabog mamaya kung sakaling umarya na. At unti-unti na rin po ako nagde-descend dyan, bumababa para makatulong din tayo mamaya kung sakaling bumitaw ang ating fishing master. At ayan, binaba na po ang lambat. Nandiyan na ang ating speedboat para hindi pumunta dyan yung mga isda sa mga part na wala pang lambat. At dyan din tayo pepesto mamaya para hindi makalabas yung mga isda. Ayan, sunod-sunod lang po tayo dyan sa mga instruction kung saan tayo pinapapunta ng ating fishing master. Kasi kahit ganyan po lumubog ang mga isda, nakikita pa rin po sa sonar kung saan tumatakbo yung mga isda. Kaya yan, paikot-ikot lang po tayo dyan para di makatakas yung mga isda. At yan, dito po tayo pinapunta sa may lambat kasi dito tumatakbo yung mga isda. Hindi pa po masyadong nakakalubog yung lambat natin dyan, kaya may possibility pa na
sisid sila sa ilalim kaya bubulabog tayo dyan. Yan, yung mga downwash ng hangin ng chopper para hindi na sila lumapit dyan. Ayan, nakapesto pa rin po ako dyan. Hinihintay ko yung mother boat na maikutan yung mga isda para in case na sumugod sila dyan, mabubulabog ko pa. At ayan na po ang ating mother boat na si Shirley. Kaya pinapunta na pa tayo sa Tustusan para doon naman tayo magbulabog. Yan ang ating barko. Ayun, si Kasimanging Isda, Kapnilo. Nakamonitor pa din sa atin habang nagbubulabog tayo dito. Ayan. Sa part po dito, nandito na yung dulo ng lambat. Ayun. Yan po yung hinihila doon sa papunta dun sa barko. Yan, kasama ko po dyan yung speedboat. Nagbubulabog kami dyan para hindi lumapit dyan yung isda kasi wala pa po dyan lambat. Ayan, apat na po kami dyan nagbubulabog. May dalawa pang fast craft dun tsaka isa speed. Approaching po, landing na po tayo dyan. Pinalanding na tayo ng ating master. Ayan, first landing na wala ang ating instructor. Ayan, chinecheck ko na po dyan ang ating alignment kasi maliit lang po ang ating landing area. At tinatimingan po na hindi gumagalaw ang barko. Ayan. Thank you Lord, nakalanding naman tayo ng safe. Thank you sa ating magaling na instructor na si Kapnilo da Simanging Isda. At siya din po pala yung nagbibideo niya. Kaya credits talaga sa ating Kapnilo da Simanging Isda ang alamat. Ayan, talaga namang binibideo pa. Napaka-supportive ng ating instructor pilot dito. Ating kanina, nasa loob lang siya ng lambat. Thank you Lord. Yan na po ang pinaka-ebidensya na meron tayong huli. At maya po makikita nyo na ang ating huling mga isda. At yan, pinapagpag na po yung mga tuminga sa ating lambat. Ayan, swimming na po dyan mga isda. Tuloy-tuloy lang pag power block para lumiit yung ating lambat para sa pagsasalok mamaya. Ayan, nagkakagulo na po dyan yung mga isda kasi lumiliit na yung lambat, lumiliit na yung ginagalawan nila. At ayan guys, magsasalok na. Tignan natin kung gaano karami yung nahuli natin. Ayan, panoorin nyo lang po at mamaya makikita din ninyo kung saan napupunta yung mga isda after nilang masalok dyan. Makikita nyo ang ating bodega sa baba.
Darling, forever I would trade it for your love, your joy, forever, forever. At ayan na po ang ating unang salok. Ayan, talaga namang gumagalaw-galaw pa yung mga isda, buhay na buhay. Fresh na fresh. Ayan, at diretso na po yan sa ating conveyor sa mga bodega sa ilalim. Mamaya ay papakita ko po sa inyo kung anong itsura doon. Ayan po ang pangalawang salok. Mga gulyasa at saka mga yellowfin. Pero karamihan mga gulyasan yung nahuli po natin. Ayan. Yeah, meron din po tayong mga fisheries dyan na sinusukat nila kung gaano kalalaki yung mga nahuhuling isda. Darling, forever I would trade it for your love, your joy, forever. Ngayon, nandito na po tayo sa ilalim, sa conveyor. Nandito po yung mga bodega. Dito na pupunta yung mga isda na galing sa taas. Dito sila preserve. Darling, forever I would trade it for
temperature yan, napakalamig na. Yan sila nagiging frozen para ma-preserve sila. At yan, dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po kung nakaabot kayo dito sa part na to ng panonood. Please like, share, and subscribe po kung gusto nyo pa makapanood ng mga ganitong klaseng video. Thank you guys, keep safe always, and God bless us all.